Tropical Depression 94W, inaasahang lalapit sa bahagi ng Taiwan sa Lunes. At inaasahan din magiging tropical storm sa loob ng 24 o 48 oras. Paglakas ng southwesterlies inflow na na-induce na itong si Tropical Depression 94W, nagbunsod ng pagiging southwest monsoon ng papaulan sa karagatan ng South China at West Philippine Sea. Pero bahagi ng kanluran ng bansa magiging mas makulap din at asahan pa rin ang mga isolated at localized thunderstorms, bunsod nga ng pagiging southwest monsoon na nahahatak ng bagyo. Pero humid o maalis ang panahon sa nalalabi ng bansa mula Southern Luzon at Mindanao, asahan pa rin ngayon hanggang bukas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Biyernes at huling araw ng May 31, 2024. Ang oras sa ating Boss Point may maga ay alas 10:19 o 20 na ng umaga. Gaya natin sinasabi na wala pa tayong masyado talagang nararamdaman na tag-ulan na medyo kabaligtaran sa maagang pag-declare ni Pag-asa na tag-ulan na nga mula ngayong araw. Pero masasabi natin ay transitioning pa lamang from hot dry season to wet season, kaya medyo mas makakaranas pa rin tayo ng mas maalinsangan at hindi pa ganun katindihan ng mga pag-ulan. Dahil mga localized thunderstorms pa lamang ang kalimitan na mararamdaman natin, especially sa Northern Luzon. At dahil sa lumakas na rin itong low pressure area na naging tropical depression na nga po sa may labas ng ating bansa sa kanluran, na nagpa-enhance sa ating southwesterlies na naging southwest monsoon na nga po. Kaya lang, malayo ito masyado sa kalupaan ng bansa dahil nahahatak ng bagyong C94W. Sa current conditions, overcast, gloomy pa rin, medyo haze at few clouds ang umiirag di sa amin sa Caloocan. So asahan pa rin na maghapon sa Metro Manila at may mga mangilang-ilang mga pagpulog at pagkilat, pero sa karagatan naman ito ng kanluran ng Northern Luzon. Dahil sa mas mataas po yung cluster ng kaulapan na dito sa may kanluran. Hindi masyado sa kalupaan ng Northern Luzon dahil nga po sa nahahatak ang karamihan sa kaulapan na ito ng lumakas na bagyong C94W. Na sa ngayon ay nasa code number na 02 o 2 ang code name pa naman niya at asahan na magkakaroon niya ng international name anytime ngayong araw. Samantala, sa lowest temperature na itala naming weather station sa Caloocan, kaninang 5:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.6 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang aming temperatura. Sa Caloocan, umabot ng 36.3 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:32 PM. Ibig sabihin, nangangulugan pa lamang na wala pa talaga at hindi pa talaga totally tag-ulan sa bansa. Kaya asahan na naging mataas din ang aming heat index kahapon at umabot ng 50.9 degrees Celsius ang aming naging init pandama kahapon. Pero kung tatabi natin sa heat indexes, mula sa mga weather stations si Pag-asa, of course, tanguna na naman, ang GN isasama na naman, pumitik na naman sa 50 degrees Celsius. Naggrabe ang init sa kanila. Kung matatanda ninyo, nung isang araw, ay dinigrade nila yung 55 degrees Celsius noong huling May 28, 2024. Na mula sa 55 degrees Celsius, bigla nila itong binaba sa 51 degrees Celsius, which is napaka-unreliable ang lumalabas. Kasi hindi naman ito lindol, pero dinidegrade nila, binabago nila yung value ng temperatura. Ngayong araw, nasa 53 degrees Celsius na naman ito. Tingnan natin kung i-degrade na naman ito ni Pag-asa. Pero sa kasalukuyan ay yung huling record nila kahapon ay nangunguna ang GN Eastern Summer nga na nasa 53 degrees Celsius ang init pandama. Lumalabas, pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 50 degrees Celsius na init pandama. At pangatlo ang may 48 degrees Celsius
dito sa may Rojas City, Capiz. Yan, may 48 degrees Celsius ako nakita. At pumang-apat na ang may tigpo 47 degrees Celsius na init pandama dito sa Katarman, Northern Samar. Yan. At tingnan natin kung meron siyang kasabayan na 47 degrees Celsius. Wala na po. So, mula sa 45 degrees Celsius na po pababa. Tingnan na lamang ninyo ang the rest ng may 45 degrees Celsius pababa. Ang may init pandama. Lumalabas, nangunguna ang GNSL Samar. Pangalawa kami sa Caloocan na may 50 degrees Celsius mahigit. At pumangatlo ang Rojas City, Capiz na may 47 degrees Celsius, 48 degrees Celsius. At pumangatlo ang Katarman, Northern Samar na may 47 degrees Celsius na init pandama. So, yun po yung ating heat indexes. Samantala, sa ating PHC streams in past 24 hours, nangunguna naman sa grabe ang temperatura sa may Catbalogan na may 37 degrees Celsius. So, halos pumapangalawa lamang din kami sa Caloocan. At sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary lamang sa kanila at 18 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman, ang Catbalogan din na inulan ng 8 mm ang total rainfall. Pero kami sa Caloocan kahapon, nakapagtala kami ng 22.4 mm na total rainfall. So, typically, madaling araw po nagkanap ito. And so far sa ating relative humidity, medyo pa-dryer tayo at 67%. Bumababa ito ng 2% since last hour. At mataas na kagad ang ating air temperature at 35 degrees Celsius. So, mainit at malisangan po ang umiiral kagad sa amin sa Caloocan. So, dito pa lamang ay malinaw na hindi pa talaga totally ramdam natin ang tag-ulan, which is medyo malayo sa maagang dineclare ni Pag-asa nga. Pero dahil sa officially Pag-asa yan, ay sundin natin dahil yan ay official weather bureau natin. Pero sa aking analysis at sa aking monitoring system, ay hindi ko pa siya maituturing na tag-ulan pa. Itong second week pa ng June, dyan po pa makukonfirm ang onset ng rainy season talaga nitong darating na ikalawang linggo ng June. Samantala sa ating outside humidity, bukod sa pag-dryer tayo, yung ating atmospheric pressure medyo mataas at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating low tide status, medyo low tide pa tayo at may 4 hours and 34 minutes pa to maximum high tide mamayang hapon o 2:59 PM. So medyo mababa at medyo layo-layo po muna sa mga mangingisda natin dahil mababaw-babaw pa ang level ng karagatan sa Pampang ng Manila Bay or dyan sa bandang Cavite coastlines. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw naman kaninang 5:25 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:21 PM. At ang ating buwan ay sumikat po kaninang 1:01 AM. So kasalukuyang palubog pa lamang din ito at elevation of 25 degrees. So mamaya-maya ng konti ay lulubog ito o exact 12:22 pa ng tanghali. So makikita pa natin yung buwan kapag medyo dimmer yung himpapawid. Makikita yan. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, nasa magiging partly cloudy ating maghapon at asahan ng mga localized thunderstorms lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon at extreme Luzon areas. Mas madalas po yan, makakaranas kayo dyan. At typically moderate to violent thunderstorms po. Dahil gaya natin sinasabi, mas matitindi ang mga localized thunderstorms kapag under transition to rainy season. At ang ating tsansa na pag-ulan sa amin sa Caloocan o sa bahagi ng Metro Manila ay naglalaro sa 68 to 70%. Bukas ng Sabado ay magiging mas maulap ang himpapawid daw at mataas pa rin ang tsansa na pag-ulan, maglalaro sa 40 to 42% chance of rain. Highest and lowest temperature expected ay nasa 34 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 29 degrees Celsius. At kung mapapansin nyo sa local weather advisory, ay tinanggal muna ni Pag-asa na mayroong southwest monsoon. Dahil nga po ay yung southwest monsoon ay napakalayo at ito ay nakahatak nitong si 94W, Tropical Depression 94W na. Pero sa Pilipinas, hindi natin ramdam yan sa ngayon dahil nga po mayroon nga pong low pressure area nga po at nakarang araw pa, binanggit ko na nga po yan. Yung epekto ng pag-ulan ay hindi yun pang mahabaan dahil nataon lamang talaga
na nahatak ng dating bagyong Aghon at ngayon naman ay nahahatak naman itong bagyong si Tropical Depression 94W. So yung inaasahan ng mga kababayan natin na tag-ulan talaga, mukhang medyo hindi pa po ninyo talaga mararamdaman yan. Mainit at malinsangan pa rin ang ating mararamdaman ngayong araw hanggang sa unang linggo nga po ng June. Samantala, meron na tayong forecasted since kahapon So, meron tayong onset kaninang 12:32 a.m. pa yung alert message nito. Expected of ENSA condition ng geomagnetic field at may primarily forward 65 degrees geomagnetic latitude po tayo. So, meron tayong unsettled na kasalukuyang nararamdaman ngayon. So, expected ang mga ilang weak hour grid fluctuations at north at southern lights na expected. At nabanggit ko na nga po sa mga report po kahapon at isa araw. Sa loob ng 3 araw, makakaranas na naman tayo ng medyo matataas na geomagnetic field at posibleng umabot pa ng G2 geomagnetic storm. Ayon dito sa ating breakdown mula sa NOAA KP Index, ay posibleng umabot pa ng KP 6 o G2 geomagnetic storm. So embrace at obserbahan po hanggang bukas ng unang araw ng June 1 ay posible pa rin mananatili sa G2 o exact KP index of 5.67. So dahil po dyan ay maglalaro sa pagtataasa naman ng posibleng radio blackout pa rin kasabay ng pagtitik ng geomagnetic field at 75% R1 to R2. So minor to moderate ang aasahan natin dyan. Expected ngayong araw hanggang June 2, 2024 po yan ang asahan. At may maliit na tsansa na 35% na umabot ito ng isolated R3 na strong blackout. So, expected po yan dahil yung ating threshold na binanggit nga natin sa haring araw ay medyo nakatutok sa Earth yung AR3691 at AR3697. So, may mga potential solar flare pa rin natatama sa atin. So, maaaring maglalaro yung ating solar radiation kung hindi man yung radio blackout na mas mataas at 75%. So, take note na nga po. Sa kung titingnan natin sa last 2-3, makikita ninyo po ang medyo may pag-burst nga po sa sunspot na ating tinutukoy since kahapon at noong isang araw. Kikita niyo po dito sa animated ng LASCO satellite. Yan. Mula sa pinaka-probe camera nito, ayan nag-burst See, kita-kita niyo yan, nag-burst. Ayan So, malakas yung coronal mass ejection na naman ng haring araw. So, pag nag-arrive na naman sa atin yan sa Earth, mula ngayong araw hanggang bukas, makakaranas na naman talaga tayo ng abnormality sa ating magnetosphere. At since kahapon, nagkakaroon nga tayo ng pagtaas ng geomagnetic field event at solar X-ray flux. At medyo nagkakaroon ng bahagyang abnormalities sa 10 mega electron volts ng proton flux units. Medyo naglalaro siya, medyo pumipitik ng bahagya yung proton flux natin na ating minomonitor. So, obserbahan natin yan dahil anytime baka bigla itong pumitik once na tumama yun sa Earth. At nagkakaroon tayo ng distortion sa H parallel at earthward ng ating magnetosphere. Well, matik na po yan dahil sa geomagnetic field, tumatama sa Earth at asahan natin ang northern and southern lights auroral activity. Sa ngayon, kasalukuyan, medyo hindi pa siya mataas masyado, pero mataas po yung probability na more than 60% po, yung auroral probability. So, sa mga Pilipino natin sa northern at south pole, medyo abang-abang na naman sa magandang view ng auroral borealis effect. At hanggang bukas po, expected din na lalakas yung plasma density ng solar wind at maaaring umabot ito ng mahigit sa 500 km a second. Hanggang bukas po yan, ang unang araw ng June 2024. So take note po yan. At kasalukuyan, yung ating deabsorption, bagamat mababa pa, at around 10 to 15 megahertz. Pero expected nito maghapon ay maaaring biglang pumitik yan sa mas mahigit sa 25 to 30 megahertz o higit pa anytime. So take note po na yan at manatiling mababa ang ating HF conditions between 20 meters to 80 meters. So, take note yan mga folks So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para mapansin natin yung status nitong si 94W na naging tropical depression na nga po. Yan. At makikita natin yung makapal na kaulapan nito na medyo
gumaganda na po yung sirkulasyon niya. Nagkakaroon na ng very improved circulation at medyo pahilaga po kasi ang kilos niyan. So yung southwest monsoon na mula sa southwesterlies naging southwest monsoon dahil na-enhance na 45 po nitong bagyong ito. Kaya yung southwest monsoon ay totally nahahatak sa kanya. So yung epekto sa bansa, bahagya mo ng hindi maka-apekto itong southwest monsoon. Pero may mga ilang cluster na kaulapan na medyo dadaan sa kalurang bahagi pa rin ng bansa, especially sa bahagi ng Mimaropa at northwestern Luzon area. So anytime magkakaroon pa rin tayo ng mas maulap na himpapurin at medyo magkakaroon ng biglaang makulimlim at mga isolated and localized thunderstorms, especially dyan sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, mula Ilocos Norte, ilang bahagi ng Batanes Group of Islands. Siyempre, kasabay na yan ng developing frontal system na sumasabay na itong tropical depression nito. Kaso nasa may bahagi po ng Taiwan at unti-unti na itong nagjo-join sa sirkulasyon nito ni 94W. Dahil nga po sa tuloy-tuloy pa rin ang paglakas ng sirkulasyon niya. So expected ang buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang La Union, Mapapangasinan ba niyan hanggang Zambales ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng bagamat katamtaman na maulap ang himpapawid, expected din ang mga isolated and localized thunderstorms pa rin, especially kapag bumababa ng temperatura natin sa hapon o sa gabi ha. So take note dyan at expected ang mga moderate at ilang violent thunderstorms, lalo na din sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Batanes Group of Islands. Sa may silangan naman, medyo katamtaman at maalinsangan ang maranasan ninyo ha, maging ng mga taga-tugigaraw. So huwag po kayo mag-expect na tag-ulan, magiging maulan na po. No. Mas mangunguna pa rin ang grabing alinsangan ninyo dyan, pababa na yun ng Central Luzon hanggang bahagi ng Bulacan, damay na ang Metro Manila. At kasalukuyan nga, umabot na nga sa 35 degrees Celsius ang aming outside temperature sa Caloocan. Despite na may pagdaloy ng cluster ng kaulapan na nakahatak ng bagyong ito, mainit pa rin ang mararamdaman natin sa Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon. Lalo na sa bahagi ng Bicol Region, katamtaman na lagay ng panahon, maaraw at malinsangan din ang mararamdaman ninyo dyan. Kung gagamitin natin ang Himawari 8, makita natin makakunti lamang at ang mga mangilan-ngilan lamang na kaulapan ang medyo umihira sa Calabarzon hanggang Bicol Region. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng maalisangang panahon, pero expected din ang mga isolated at kalat-kalat ang mga pag-ulan, especially sa hapon yan o sa gabi. Kabilang na ang buong Mimaropa area, magiging partly cloudy ang madalas iiral dyan at iiral din ang madalas na isolated rain showers, lalo na dyan sa bahagi ng Coron, Palawan, El Nido, and the rest ng Puerto Princesa, pababa ng Batarasa at Malaba. Siyempre, ingat po sa mga kababayan natin sa Pag-asa Island dahil magiging maulap din po at medyo mabugso ang hangin dyan ha, dahil yung inflow ng nahahatak nitong si Tropical Depression 94, medyo mas malakas po ang bugso ng hangin dyan sa karagatan ng Pag-asa Island. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin and the rest ng South Luzon, despite nakatamtaman din ang mararamdaman, pero mangunguna po ang malinsangang panahon, kabilang na ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao area. Magkakaroon lamang ng mga kalat-kalat at isolated rain showers and localized thunderstorms, especially pa rin sa kanlurang bahagi ng Visayas mula dyan sa may bahagi ng Rojas at Panay Island at dyan sa ilang areas ng Negros Occidental at bandang Siquijor at Tumaguete. Magiging partly cloudy pero manguna po ang malinsangan and the rest ng Central Visayas at Eastern Visayas. Puro isolated lamang. Nakikita natin forecast na magkakaroon ng mga pagkulan-ulan maging sa Bicol Region at buong Eastern Visayas area. Ganon din sa Mindanao, medyo maalinsangan din at maaraw ang mararamdaman niyo dyan, lalo na sa bandang Zamboanga Peninsula. Isolated rain showers lang din ang mas mararamdaman, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, dyan sa bahagi ng Surigao del Sur, pababa niya ng Davao de Oro at Compostela Valley. Pakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagulong sa hapon o sa gabi, ang bahagi nito ng Davao Oriental at ang bahagi ng Gusan del Sur at magiging katamtaman din. Pero maalinsangan din ang iiral sa buong South Sadian area at dito sa mga bahagi nga po ng BARMM din o bandang Maguindanao area. Magkakaroon din ng mga isolated, forecasted lang din pero mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pumasok man pero mga ilang light rain showers ang mas madalas.
Dahil yung Intertropical Convergence Zone hindi pa masyado 45 at nagpapang-abot sa bahagi ng Mindanao, hindi pa masyado mararamdaman yan ng mga taga Mindanao. Pero expected, completion na po ang Intertropical Convergence Zone lines dyan. So anytime sa susunod na buwan ay mas mararamdaman na natin dyan mga po. Sa ngayon ay makakaranas muna kayo ng mas mainit at maalinsangan ang panahon. At dahil umiiral na naman ang Easterlies, dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas at Mindanao, expected, maalinsangan po ang mas mararamdaman natin dyan. So, hindi pa totally tag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng Luzon, hindi pa totally tag-ulan dahil under transitioning pa lamang po tayo, mga folks. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po natin ang status dito yung si Tropical Depression number 2. So anytime tatawagin na lamang yan sa international name, antayin na lamang natin lumabas sa ating tropical cyclone sector. Pero sa mga ibang weather agencies malamang, pinawag na nila yan at meron ng international name. Well, expected na po yan. Pero sa atin, sa ating tropical cyclone sector, ay ang condition status pa lamang niya ay number 2 o tropical depression 94W pa lamang. So far ay namataan ito sa katimugang bahagi ng Shenzhen, China, o sa may bahagi nga po ng silangan ng Haikou, bahagi pa rin ng Southern China. At as of 10:15 a.m. ay dito naman ay 10:21 a.m. according dito sa aking isang tropical cyclone monitoring, ang kasalukuyang maximum average wind speed dito ay 46 km per hour at bugso umabot na ng 58 km per hour. Ang center air pressure nito ay 1,002 hectopascals at kumikilos pa hilaga sa bilis na 43 kilometers an hour. So medyo bumilis po ang pagkilos niya. So sa loob ng 24 hours, kung hindi magbabago yung moving speed, inasa na natin na nandito na yan sa kalupaan na yan ng bandang Guangdong or ng bandang Fujian bago ito bumaybay, patawid ng bandang Taipei sa loob ng 66-hour period or by Monday. Ang approximate ahead of time natin yan, mga bandang Monday na po siguro ito makakarating ng Taipei. Pero dahil bumilis, baka sa linggo pa lamang ng hapon ay maaaring nandito na sa may bandang Taipei. So tingnan natin kung manatili sa mabilis ang kanyang pagkilos dahil pagdating nito sa may bandang Shenzhen, China, nasa mainland po ito, so maaaring mas bumagal pong muli ang kanyang paggalaw. So tingnan natin mga folks. At kaya natin ito binabantayan dahil may mga posibilidad pa rin kasi na pwede itong kumabig sa ating Philippine Area of Responsibility. Pwede kasi siyang kumabig dito sa may par natin yan. Posible pumasok yan ng ganyan. At kapag yan ay pumasok kasi, maaari nating tawagin yan sa local name na Butchoy. Magiging local name na bagyo natin yan sa Pilipinas, tatawagin natin yan as Butchoy. Pero kung hindi naman, manatili yan sa baybayin ng Taipei o karagatan ng Taipei, Taiwan at maaari rin hindi pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring kumilos yan papunta din sa direksyon ng Naha ng Okinawa Islands ng Japan. Then sasabay ito o bubuntot sa kung saan nanggaling ito si dating bagyong Aghon o Tropical Storm Ewinyar na sa kasalukuyan. So tingnan natin at marami pa kasi pwedeng magbago dyan. Maaaring bigla itong dumaos-dos dahil yung presence ng high pressure area dito medyo lumalakas yan. So baka bigla siyang ikabig, pasubsob, maaari itong sumabit pa sa ating Philippine Area of Responsibility kung hindi sa linggo o baka sa Lunes na po. So tingnan natin, obserbahan natin, mag-update po tayo dyan mga folks. So far, nasa karagatan pa ito ng Southern China sa may bandang Shenzhen or malapit sa may timog kanluran ng Hong Kong o Macau. Malapit na po siya sa may halos sa baybayin o coastal waters na ito ng bandang Shenzhen, China. So papasok po yan ng kalupaan ng China. At wala pa po yan magiging epekto sa bansa dahil nasa labas din ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang magiging epekto lamang nito ay yung mahahatak na hangin mula rito sa may bandang timog kanluran ng Northern Luzon. So yun lamang ang magpaulan sa atin sa Luzon yung ilang southwesterly surface wind flow na medyo dumadaan dito. Yung southwest monsoon nasa pinakasentro pa ng tropical depression na si 94W.
At kung titingnan natin sa ibang track ng TC Primary, makikita natin, pahilaga po ang kilos nito. Ayan. Manatiling tropical depression siya. Siyempre, paglapag nito sa may bandang Shenzhen at babaybayin ng Guangzhou, China, siyempre, marereduce yung drag o yung velocity nitong bagyo. So, probably, manatili siyang nasa tropical depression. Pero tingnan natin kung sa loob ng 24 to 48 hours ay magagawa pa niyang umabot sa tropical storm. At ganoon din sa ating tropical cyclone track in combination, ganoon din ang pinapakita. Papasok mo nito sa baybay ng Macau, then babaybay nito ang Guangzhou, China, sa southern part ng China, at kikilos na ito o kakabig nito pa northeastward sa loob ng 28-hour period. So yan po ang kasalukuyan niyang track ha. And so far ay yung titingnan natin, yung extended na ensemble forecast nito, kung titingnan natin yung automated ensemble forecast system natin na ginagamit, makikita po sa ngayon ay mula Guangdong bigla itong kakabig. Medyo bahagyang dadaos pa nga ata ito, bandang Fujian. Then lalabas ito, tatawid dito ng karagatan ng bandang Fujian at ito ay babaybayin dito sa may bandang karagatan ng Taipei, Taiwan. So sa ngayon wala pang ipinapakita na ito ay mas dadaos-dos pa na posibleng kumabig nga po o tumungtong pa sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility dahil yung halos buong Taiwan ay nasasakop sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikita ayon sa ating automated ensemble forecast system. So, tingnan natin kung bababa pa yun o dadaos-dos pa yan. Approximate nga natin ahead of time yan by Sunday ng madaling araw, ng hapon o ng Monday po. So, tingnan po natin at maaari pa kasing magbago ang movement o bilis ng movement itong C94W. So, obserbahan po natin hanggang bukas po, hanggang bukas po ng Sabado. So, titingnan natin yung magiging progress. And time to time, mag-update po tayo sa ating Facebook page para sa mga latest ensemble forecast track nitong C94W. Kasi medyo crucial na ito itutungtong sa ating PAR o papasok ng ating PAR. So, tingnan natin mga folks Samantala, mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung titingnan muna natin din sa may bandang experimental West Pacific Basin natin, napaka-active na po itong C94W. At kung titingnan naman natin yung itsura dito ni Ewinyar ay mukhang nasa final stage na siya. So anytime madi-dissolve na lamang siya dahil very extra tropical cyclone na po kasi siya. At nasa malamig na siya na karagatan ng Northern Hemisphere. So kapag malamig na yung dinadaanan ng isang bagyo, madi-disperse na lamang bigla yan o mag-scattered out. So nasa final stage na siya ng pagiging extratropical cyclone at malulusaw na lamang yan bigla-bigla at malamang at hanggang dyan na lamang ang pinaka-journey nitong si Ewinyar. Samantala itong si 94W ay so far ay nasa more than 80% na po yung anomality niya o more than 60% sa kanyang PCFP. So malinaw na totally isa na siyang mahinang bagyo mga folks. At kung titingnan natin, medyo may forecast po na panibago na nasa silangan nga po ng ating bansa. Ito'y ating medyo babantayan. Yan, medyo nakataas siya sa at least 10% yung probability o possible development. Malamang sa unang linggo o second week na po ito ng June. So titingnan natin dahil sa ating TCFD at current anomaly ng TCFD ay wala pa namang ipinapakita dito na anumang development form of anomaly. By second week ay mukhang patuloy na magtatawid itong C94W. And so far, wala naman tayong nakikitaan na bago na posibleng bagong low pressure area o anumang tropical disturbance. Mula sa ating global spectral model, so far ay itong C94W manatiling pinapakita ito na natiling mahinang bagyo lamang siya habang binabaybay nga po ang southeast part ng China o kalupaan ng China. So, yung nahahatak lamang dito na southwest monsoon ang nagpapaulan dito sa buong bahagi ng Hong Kong, Hainan, yan, at ilang bahagi nga po ng Vietnam na magpapaulan sa kanila. Sa bansa, hindi masyado
So makakaranas at patuloy pa rin tayo makakaranas ng maalinsangang panahon. Mga ilang localized thunderstorms lamang talaga ang mas makikita natin dito. Pag sa mga computer models, makikita natin mula sa GFS, kikilos nga po ito at susunod dito sa pinanggalingan itong si Ewinyar. Yan, approximate forecast track nito o extended forecast track hanggang June 5 to June 6, 2024 po ang extended forecast nito. Kay CMWF, ganun din. Halos susunod dito sa pinanggalingan ni Ewinyar at wala naman tayong nakita na kasunod na anumang susunod na tropical disturbance. Pero yung intertropical convergence zone, napapansin niyo very improved na po yung IPCC natin dito. So anytime, this coming month of June ay may mga bagyo talaga tayong mabubuo na naman dyan. So magpo-post tayo ng panibagong tropical cyclone forecast prediction, yung mga possible tropical cyclone development analysis natin for the month of June 2024. Antayin na lamang ninyo. Titingnan natin kung magagawa natin ngayong araw o bukas po ng unang araw ng June 2024 po. So far, ang mga ilang ensemble o computer models na makita natin dito, patuloy na raragasa itong si 94W. Ayan, so posible pa siya maging tropical depression according kay NABGEM. Pero sa ECMWF-GFS, nanatili itong nasa mahinang bagyo. Well, tingnan natin kung aabot pa siya ng tropical depression o maaaring kapag nasa karagatan ito ng Taiwan, maaaring dito lang man siya magkakaroon ng intensification kapag nasa dagat na siya muli ng bandang Taiwan area. So yun lang po analysis natin sa mga extended computer models and track forecast nitong C94W. And so far, wala pa tayo yung kasunod na posibleng may papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Kamustahin naman natin yung level ni Angat Dam. Balik na naman sa negative 4 meters ang critical level. So, ibig sabihin lamang ay hindi naging sapat ang naging pag-ulan ng mga nakarang araw. At naubos din ito agad, kaya balik na naman sa mahigit sa 4 meters ang critical na kakulangan ni Angat Dam. Mula sa 179.70 kahapon, ngayon ay nasa 179.56 meters na lamang ngayong araw. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung graph, ay saglit lamang ito na medyo nag-recover. Ayan. Nitong May 27 hanggang May 28. And then mula May 29, bumadaos-dos na naman siya hanggang kahapon at ito ngayong araw. So makikita ninyo ay panandalian lamang na nakabawi siya ng bahagya dahil nga po sa mga nakaraang pag-ulan. And then patuloy na naman na bumabagsak ang level ni Angat Dam. So take note yan mga folks at dahil sa patuloy pa rin na pagdaos-dos nito, manatiling nasa krisis po tayo sa tubig at maaaring magkaroon pa rin ng posibleng pag-cut off o pag-cut off sa mga supply natin sa tubig anytime, lalo na sa Kalakhang, Maynila mga folks. At least may idea tayo dahil napaka-critical pa rin at hindi naging sapat ang mga nakaraang nagdaang pag-ulan sa bansa. Samantala sa ulat lindol, so far ay mula sa aking seismometer sa Caloocan, wala naman tayong na-detect na anumang mas malalakas na mga pagyanig o sa malapit man lang sa range namin sa Caloocan. So far, medyo kalmado. At mula naman sa data feed ni PBOX, mula kaninang 12 AM ay medyo kakaunti lamang ang naging recordings ng mga pagyanig. Pero merong naitalang mahigit o mula sa magnitude 4.0 o mahigit pa ang naitala. Meron pong dalawa, isa dito sa may bandang Governor Generoso. Yan, magnitude 4.2 po ito. Pero malalim-lalim at 173 km yung central depth. Nagkanap ito kaninang madaling araw at 4:52 AM at isang magnitude 4.9 dito sa may Jose Abad Santos, sa may southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagkanap naman ito kaninang 6:54 AM at may lalim na 101 km ang lalim. So maaring ito na ang huling malalakasan na pagyanig na naitala ngayong araw at huling araw ng May 2024 at mukhang dinegrade ito ni PBOX kasi kagabi tiningnan ko merong naitalang isang magnitude 5.0 ulit. So mukhang nadagdagan tayo ng isang magnitude 5.0. O titingnan natin sa ating historical earthquakes para makita natin yung recorded earthquakes mula kahapon yan. For the month of May,
since huling araw na po ng May 2024, kung titingnan natin, mukhang inalis ni P-Box. Oo, inalis. So, mukhang dinigrade niya. Kasi kagabi is, according sa huling nakita ko sa recordings ng Data PDP Box, maabot po ng magnitude 5 yung naging paglindol doon sa may bandang, bandang south. Yung nabanggit nga natin sa may bandang, malapit sa may bandang Balut. So, i-recall natin. Balikan natin yung earthquakes, ha. So mukhang na-degrade nga po at mula sa magnitude 5.0 binaba o dinigrade ito ni P-Box sa magnitude 4.9 rather. Iyon, dito sa may bandang Jose Abad, Santos, Davao Occidental. Kagabi kasi is nasa 5.0 po yung magnitude niya. Ngayon naging magnitude 4.9. So hindi na siya pasok sa magnitude 5.0. So mananatiling 4 ang ating total magnitude 5.0 so far sa ating historical earthquakes, mga folks. Kung babalikan natin kung ilan na po ang total earthquakes natin muli for the month of May 2024. Ayan. Sa total of 1,157 ang total earthquakes, 1,111 dito is magnitude 2.0 pataas, 42 dito is magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. Supposed to be, pang-5 sana. Pero dahil sa dinigrade o binawasan ni P-Box ito, hindi siya pumasok bilang pang-5 sa magnitude 5.0 pataas na recordings natin. So mukhang magtatapos po ang month of May na meron lamang tayong 4 na magnitude 5.0 na medyo malakas na paglindol lamang. And the rest, magnitude 4.0 na pababa. So wala tayong so far at medyo good news ito at hindi nagkaroon ng medyo destructive earthquakes na marami-rami ang naitala natin sa bansa. Pero pagdating pa rin sa pinakamaramihang lindol, pinakamarami ang bahagi nga pa rin ng Mindanao at Eastern Visayas sa naitalang mga paglindol. Dahil kung titingnan natin dito, kukumpara ninyo sa bahagi ng Luzon, medyo konti lamang ang naging pagyanig sa parte ng Luzon. Typically, sa may bandang kanlurang bahagi, mula dyan sa may bandang Batangas, Zambales, hanggang sa bahagi po ng northwest ng Luzon, sa may bandang Pagudpod, Lawag, hanggang dyan po sa may baybayin ng La Union. Pero yung mas maraming naitala ay ang bahagi pa rin ng Surigao del Sur, lalo na yan, bandang Eastern Visayas, sa may bahagi nga po ng southern part ng Samar at Leyte, at dito sa may bandang baybayin po ng Davao Oriental sa karagatan nito. So yun lamang po ang total na analysis natin. Madadagdagan pa yan, ha, bago maghating gabi mamayang huling araw nga po ng May 31, 2024. So baka bukas ipopost natin sa Facebook page yung assessment ng total earthquakes for the month of May at total earthquakes for the past 5 months mula January hanggang May nga po. So ipopost ko na lamang sa Facebook page yung pinaka-details. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa huling araw ng Biyernes o May 31, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ulit araw ng Biyernes o May 31, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang din mula sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman pa ang ibang detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. At lalo na sa dynamic na data mula sa mga weather stations, especially sa weather station sa Caloocan at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.